Kumusta kayo? Ako nga pala si Ling at malugod ko kayong tinatanggap sa Unwanted Tales. Ang channel na ito ay binubuo ko hindi lang para magkwento, kundi para bigyang boses ang mga lihim na krimen at misteryong tila nakalimutan na ng panahon. Sa bawat kwento hangad ko na hindi lang tayo makaramdam ng kilabot, kundi makakuha rin ng aral at pag-unawa sa realidad ng mundo. Mula sa kaibuturan ng aking puso'y maraming salamat sa paglalaan ng inyong oras sa akin. Kung nais niyong sumama sa ating paglalakbay, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Malaking bagay ito para patuloy nating maibahagi ang mga kwentong ito. Salamat sa inyong suporta. Noong 2006, si Heather Marie Kwan ay isang 21 years old na estudyante sa kolehiyo na naninirahan sa maliit na bayan ng Desert Hills sa Arizona, USA. Simula bata pa lamang si Heather ay isang tao na tila laging ibinibigay ang kanyang oras at malasakit sa mga taong higit na nangangailangan nito, lalo na ang mga taong nasasaktan o ang mga kinalimutan na ng lipunan. Mahusay si Heather sa pag-aaral at may mga pangarap siyang ituloy ang isang karera kung saan makapagbibigay siya ng positibong impluensya sa buhay ng mga tao. Ito ang dahilan kung bakit noong siya ay teenager, madalas niyang ginugol ang kanyang weekend sa pagboluntaryo para sa mga batang kapuspalad. Ito rin ang dahilan kung bakit ninais niyang makapag-aral ng abogasya at maging isang defense lawyer dahil mahal niya ang ideya ng profesional na pagtulong sa mga taong labis na nangangailangan ng kanyang tulong. Nakilala niya si Ryan Thomas Waller noong teenager pa lamang sila at mabilis na nagkaroon ng malalim na ugnayan ang dalawa. Maraming pagkakatulad sa hilig sina Heather at Ryan, kabilang ang musika at pakikipag-bonding sa mga kaibigan at lalong tumatag ang kanilang relasyon habang nagpaplano sila para sa kanilang kinabukasan. Mahal na mahal si Heather ng kanyang pamilya, mga kaibigan at ni Ryan na naglalarawan sa kanya bilang liwanag sa kanyang buhay. Nakatira siya sa isang inupahang bahay kasama ang kanyang boyfriend na isang 18 years old. Ang pangalan niya ay si Ryan Waller. Si Ryan Thomas Waller ay isinilang at lumaki sa Phoenix, Arizona at kilala bilang isang individual na may mabuting loob at mahilig magpasya. At bukod sa iba pang mga bagay, siya ay isang masugid na mahilig sa baril at isa ring estudyante. Walang buwan ng magkasintahan sina Heather at Ryan at nagkakakilala sila sa pamamagitan ng isang karaniwang kaibigan. Noong taong iyon, nagplano ang magkasintahan na bisitahin ang ama ni Ryan na si Don sa mismong araw ng Pasko. Ngunit nang dumating ang araw ng Pasko na iyon at nakapagluto na si Don ng hapunan para sa magkasintahan at hinihintay na sila, hindi sila sumipot. Kaya naman, sinubukan ang kontakin ni Don ang anak at ang kasintahan nito, ngunit hindi niya ito nakausap. Panay lang ring ang parehong telepono. Nakaramdam siya ng kutob na may masamang nangyari. Alam ng ama ni Ryan na hindi talaga nila gawain ang hindi sumipot ng walang sabi-sabi. Pero sa halip na siya mismo ang pupunta sa kanilang bahay, tumawag na lang si Don sa lokal na pulisya at nakiusap na magsagawa ng isang welfare check. Ang welfare check ay ang paghiling sa mga otoridad na bisitahin ng isang tao, maging pamilya o kaibigan upang tiyakin ang kanyang kaligtasan, lalo na kung hindi na ito sumasagot sa mga tawag o may napapansin na nakakaalarma sa kalagayan. Rumisponde din naman ng agaran ang mga kapulisan ng Desert Hills, Arizona pagkatapos ng tawag. Sa kasong ito, dumating ang mga pulis sa kanilang bahay para sa welfare check bandang 9:00 ng gabi ng December 25, 2006. Kumatok ang mga pulis na rumisponde na nakasaradong pinto pero walang sumasagot. Umikot at sumilip sa mga bintana at nakikita nilang may ilaw na nakabukas sa loob pero kahit nakabukas ito, hindi ito sapat para makita kung ano ang nasa loob dahil halos madilim pa rin. May nakikita silang nakaparadang kotse sa harap ng driveway pero hindi rin nila matiyak kung ang kotseng nasa driveway ay pagmamay-ari ng mga nakatira doon o ng ibang tao. Kaya tumayo muna sila doon ng sandali para makiramdam. Tinitingnan nilang muli ang mga bintana
at nakikita nilang walang anumang galaw. Kumatok silang muli habang sabay na sumisigaw at nagpapakilala ni sila ay mga pulisya. Sumigaw sila ng sapat para ipagbigay alam para sa isang welfare check, para masiguro kung sila ay maayos at ligtas. At sa pagkakataong ito, matapos nilang kumatok, narinig nilang bumukas ang doorknob ng pinto. Nakatayo mismo sa harap nila si Ryan Waller. May malaking pasa ito sa kanyang kaliwang mata, isang malaking black eye. May sugat din siya sa kanyang ilong. Nakatayo lang siya doon, walang sinasabi, hindi nagtatanong, at nakatingin lang sa kanila, waring blanco at naguluhan. Habang nakikipag-usap ang pulis kay Ryan, bagya silang sumilip ito sa kanyang likuran. Inaaninag kung ano ang nasa loob dito ng bahay at nakita nila ang isang babaeng nakahiga sa sofa. Ipinagpalagay nilang ito ang kanyang girlfriend na si Heather dahil silang dalawa ang sadya ng mga pulis. Ito ay base sa impormasyong ibinigay ng kanyang ama. Kaya muli nilang itinuon ang atensyon kay Ryan at tinanong sa kanya kung ano ang nangyari sa kanyang mata. Medyo mailap si Ryan. Hindi siya nagbigay ng direktang sagot sa kanila. Sinabi lang ni Ryan na hindi niya alam kung anong nangyari sa kanyang mata na may pagkasarkastikong sagot. Hindi na muna inusisa ng husto ng mga pulis ang tungkol sa kanyang mata pero sa pangkalahatang physical assessment sa kanya kalaunan ay natukoy nilang mukhang ayos naman si Ryan, bagamat medyo kakaiba ang kilos nito. Pagkatapos ay nagtanong sila kung sino o si Heather ba na girlfriend niya ang nakahiga sa sofa. Muli naging mailap si Ryan at tila sumagot lang din siya na oo, girlfriend niya ang natutulog at si Heather nga iyon. Kaya sinabi ng mga pulis sa kanya at pinaalala na binisita sila ng mga kapulisan para sa isang welfare check. Sinabi rin kay Ryan na ang mismong ama niya ang tumawag sa kanila doon para masiguro na ligtas sila at maayos. Muli nagpakita ng kakaibang ugali si Ryan. Ang pagkakataong ito, naging defensive na siyang sumagot. Pinatabi siya ng mga pulis para ma-check nila mismo ang kalagayan ni Heather. Nung una, parang ayaw niyang papasukin ng mga pulis at ayaw makinig o walang interes sa mga sinasabi nila. Pero wala siyang nagawa. Kalaunan ay tumabi rin siya at ang mga otoridad ay tuluyan ng pumasok sa loob ng bahay. Pumasok at dahan-dahang lumapit ang mga otoridad sa sofa at sa sandaling tiningnan nila ang babaeng naroon na walang iba kundi si Heather. Agad nilang nakita na hindi na siya natutulog kundi patay na siya at tila ilang araw na ang nakalipas mula nang bawian siya ng buhay. Namatay siya dahil sa isang tama ng bala sa ulo. Agad na inaresto si Ryan at dinala sa labas patungo sa isang squad car. Hindi sila nanlaban sa pag-aresto pero mariin niyang sinasabi na hindi niya alam ang nangyari. Hindi niya maintindihan ang mga kaganapan at wala siyang alam sa nangyari kay Heather. Mukha lang siyang nalilito sa lahat ng mga pangyayari. Pero kahit anong paliwanag ni Ryan, isinakay pa rin siya sa likod ng sasakyan ng pulis na nakaparada sa labas ng bahay. Doon siya naupo ng ilang oras habang dumarating pa ang maraming pulis at mga paramedic para suriin ang crime scene at ilipat ang katawan ni Heather sa morgue. Sa wakas, bandang alas 5 na ng umaga ng December 26, dinala ng mga pulis si Ryan na nasa loob pa rin ng sasakyan ng pulis sa istasyon ng pulisya ng Phoenix, Arizona para sa pagsagawa ng interogasyon. Ang sumunod na pagtatanong, isang oras na interogasyon ng buong na film ay nagsimula ng medyo normal ngunit mabilis itong naging isang lubos na kakaibang sagutan sa pagitan ni Ryan at ng detective na nagtatanong sa kanya. Dinala si Ryan sa isang maliit at ordinaryong interrogation room bandang alas 5 ng umaga noong ika-26 ng December. Kararating lang niya sa istasyon noon. Inilagay siya sa kwartong ito na naka-white jumpsuit na maaaring ibinigay ng mga pulis. Maaring sa kanya iyon pero mukha talaga itong suot ng mga preso. Wala siyang sapatos, wala ring medyas at hindi nakaposas ang kanyang mga kamay. Pumasok siya sa kwarto at umupo sa upuang nasa dulong sulok ng interrogation room. Ang upuang ito ay nasa mismong tabi ng mesa. At sa kabilang panig naman ng mesang ito ay may isa pang upuan. Kaya umupo si Ryan sa sulok. Nakaharap siya sa gitna ng kwarto. Tahimik siya at halos hindi gumagalaw. Pagkatapos sa isang pagkakataon na
napansin niya na may isang posas na nakakabit sa mesang ito. Ngayon, sa ilang pagkakataon, pinuposas ng mga pulis ang taong ini-interview nila sa kwartong ito, pero sa kasong ito, hindi sinabihan si Ryan na kailangan niyang isuot ang posas na ito. Hindi siya nakaposas, kaya walang utos na dapat ay nakasuot sa kanya ang posas na iyon. Matapos ang hindi maipaliwanag na pagposa sa kanyang sarili sa mesa, lumingon si Ryan at pinatong ang kanyang mga kamay bago dahan-dahang humiga. Isinandal niya ang kanyang ulo sa kanyang mga braso at nananatili sa ganong posisyon sa loob ng halos 5 minuto. Kabila ng ilang mahihinang ungol o kakaibang tunog na paminsan-minsan niyang inilalabas, nananatili siyang tahimik sa gitna ng silid. Habang nakahiga, tila nakalimutan ni Ryan ang kanyang sitwasyon at biglang napatayo sa upuan na tila may balak lumabas ng kwarto. Subalit sa sandaling sinubukan niyang maglakad palayo, bigla siyang napatigil na maramdaman ang higpit ng posas. Isang posas na sa katunayan ay hindi naman iniutos na isuot sa kanya. Bagaman na-stuck siya sa mesa, tila wala siyang nararamdamang anumang kaba o bahala. Baka sa kanyang mukha ang matinding pagkalito sa nangyayari, ngunit sa halip na humingi ng tulong o magpumiglas, tila muli na naman siyang nawala sa kanyang sariling mundo. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, inabot ni Ryan sa kabila ng mesa ang isang piraso ng blankong papel. Muli siyang naupo, pinag-cross ang kanyang mga binti at tinitigan ang papel ng may matinding konsentrasyon. Bandang alas 5:10 ng madaling araw, habang abala si Ryan sa pagsusuri sa kawalan ng sulat sa papel, pumasok sa silid ang isang detective na nagngangalang Dalton. Ipinaliwanag ni Dalton na kailangang kuhaan ng litrato ang kanyang mga paa, kaya inutusan si Ryan na itaas ang mga ito sa katabing mesa. Nung una ay bakas ang dito sa mukha ni Ryan na tila hindi mawari ang utos ng detective. Subalit kinalaunan ay sumunod din siya at ipinatong ang kanyang mga paa sa ibabaw ng mesa. Habang nasa ganong posisyon, isa pang opisyal ang pumasok sa silid, dala ang isang camera at isang malaking kit. Sinimulan nila ang mahigpit 10 minutong proseso ng pagdodokumento kung saan masusi nilang kinuna ng litrato at kinuhaan ng swab ang mga paa ni Ryan bilang bahagi ng kanilang pagsisiyasat. Sa loob ng 10 minutong ito, nananatili si Dalton sa loob ng interrogation room. Panapanahong nagtatanong si Ryan kung maaari na ba siyang makaalis at makauwi, na tila hindi alam kung gaano talaga kaseryoso ang sitwasyong kinakaharap niya. At kapag sinabi ni Dalton na hindi siya pwedeng makaalis, umaakto si Ryan na lubos na dismayado, tila galit at masama ang loob, parang kilos ng isang bata na pinagkaitan ng isang bagay na gustong-gusto nila. Bandang alas 5:28 ng umaga, matapos ang 10 minutong session at matapos kuhanan ng litrato at maswab ang mga paa ni Ryan, lumabas na ang ikalawang opisyal. Isinara ni Dalton ang pinto, lumapit sa mesa at kinuha ang upuan sa tapat ni Ryan. Hinila niya ito ng mas malapit kay Ryan, saka siya naupo at nagpakilala. Pagkatapos niyon, sinimbulan niya ng tanungin si Ryan ng ilang pinakasimpleng mga katanungan. Pinakumpirma niya ang pangalan nito at ginawa naman ito ni Ryan. Tinanong ang petsa ng kapanganakan at social security number nito at ibinigay din ni Ryan ang mga impormasyong iyon. Pagkatapos makuha ang mga simpleng katanungang iyon, tinanong ni Dalton si Ryan. Matapos nito, tinanong niya si Ryan kung batid ba niya ang dahilan ng kanyang pagkatawag at investigasyon. Ngunit tumugon si Ryan na hindi niya alam. Dahil dito, pansamantalang itinigil ni Dalton ang pagtatanong upang basahin kay Ryan ang kanyang mga karapatan o ang Miranda Rights. Ang Miranda Rights ay isang legal na paunawa na obligadong basahin ng mga pulis sa sinumang sospek na aarestuhin o sumailalim sa kustodiya bago sila simulang tanungin. Nakasaad sa institusyong ito ang right to remain silent, anything you say you can and will be used against you, at ang right to have an attorney. At dito na sa bahaging ito ng interogasyon, nagsimulang maging lubhang kakaiba ang ikinikilos ni Ryan. Matapos sabihin ni Dalton kay Ryan na kailangan niyang basahan ito ng kanyang mga karapatan, makikita mong hindi ito maproseso ni Ryan. Nakatingin lang siya ng walang emosyon. Tila napansin ito ni Dalton kaya sinubukan niyang gawing medyo magaan ang sitwasyon. Ipinaliwanag ni Dalton na babasahan niya ang suspect ng kanyang mga karapatan gaya ng mga madalas mapanood sa mga seryeng Cops, Law and Order o CSI. Sinabi niya na kung paano ito ginagawa sa mga crime show na iyon, ganun din ang eksaktong gagawin niya bago magpatuloy sa investigasyon. Sinubukan ni Dalton na tansyahin ang lalim ng pagkaunawa ni Ryan, ngunit isang tipid na hindi lang ang naging tugon nito. Bahagyang kumunot ang noo ni Dalton, tila hindi makapaniwala. Hindi ka ba nakapanood ng kahit anong crime show kung saan binabasahan
ng rights ang mga tao? Ang tanong niya kay Ryan. Sa puntong iyon, biglang naglaho ang tila mekanikal at robot na pagkilos ni Ryan. Nabura ang kawalan ng emosyon sa kanyang mukha at napalitan ng pagiging defensive. Oo, nakapanood ako. Mabilis niyang sagot habang mababakas ang pagbabago sa kanyang boses. Sa puntong ito, naging malinaw kay Dalton na nagsisinungaling si Ryan tungkol sa isang bagay na wala namang talagang kabuluhan. Nakapanood man siya o hindi ng mga true crime TV shows, wala talaga itong kabuluhan. At nagkaroon ng kakaibang pag-aalinlangan kung saan pareho silang nananahimik sandali. Parang alam ni Dalton na nagsisinungaling si Ryan at si Ryan naman ay mukhang litong-lito. Sa huli, nagpa siya si Dalton na huwag nang pagtuunan ng pansin ang kakaibang pagsisinungaling na iyon ni Ryan. Sa halip, binasahan na lang niya si Ryan ng kanyang mga karapatan. Matapos ang usapan tungkol sa kanyang mga karapatan, nagpatuloy si Dalton sa pagbabato ng mga batayang katanungan. Ryan, ano ang pinakamataas na baitang na natapos mo sa paaralan? Tanong niya. Sa pagkakataong ito, hindi sinalubong ni Ryan ng tingin ang opisyal. Sa halip, nakatitig lang siya sa kabilang dulo ng silid. Blanco at walang mababakas na emosyon. Hindi ko alam, tipid niyang sagot dahil sa pagtataka, muling nag-usisa si Dalton. Hindi mo alam kung anong level ang natapos mo? Tila nagkaroon ng lamat ang kawalan ng kibo ni Ryan. Muli siyang sumagot ng hindi, ngunit sa isang iglap ay bigla nang binawi at sinabing 8th grade. Mula sa gitna ng pagtatanong, bigla na naman niyang binago ang kanyang pahayag. Kaya malamang ay iniisip ni Dalton sa sarili niya nagsisinungaling na naman si Ryan. Pero muli, isa lang itong bagay na walang gaanong kabuluhan. Gayunpaman, bumuo na ito ng isang pattern ng kawalan ng tiwala. Mahirap para kay Dalton na maniwala na magsasabi ng totoo si Ryan kung hindi man lang siya nakapagsabi ng katotohanan sa mga bagay na wala namang direktang epekto sa kanya. Pero minabuti ni Dalton na huwag na itong pagtuunan ng pansin. Sa halip, nagtanong siya ng follow-up base sa sinabi ni Ryan na 8th grade lang ang natapos nito. Tinanong ni Dalton kung kumuha ba siya ng GED. Ang GED ay katumbas ng high school diploma at kinukuha ito kung hindi ka nakapagtapos ng high school. At dahil ang 8th grade ay mas mababa sa high school, malinaw na hindi nakatapos si Ryan. Kaya naman natural lang na itanong ito. Ang sagot sa tanong na ito ay dalawa lang. Meron kang GED o wala kang GED. Muling nagtanong si Dalton at sa pagkakataong ito ay tungkol sa kung kumuha ba si Ryan ng GED. Ngunit tila sirang plaka ang sagot nito. Hindi ko alam. Hindi na napigilan ni Dalton ang magtanong kung ano ba talaga ang hindi nito alam. Ngunit lalong naging mailap ang tugon ng lalaki. Hindi ko alam at gusto ko na rin umuwi. Matigas na sabi ni Ryan. Marahan siyang sinabihan ni Dalton na kasalukuyang sitwasyon, hindi pa siya maaring makaalis. Sinubukan ni Dalton na baguhin ang daloy ng usapan at muling naitanong kung ano ang pinakamataas na baitang na natapos nito sa paaralan. B. Biglang sagot ni Ryan. Bahagyang natigilan si Dalton at agad na maliwanag na hindi marka o letra sa card ang kanyang tinatanong. Ang ibig kong sabihin, nakatapos ka ba ng high school? Isang mabilis at mariing hindi ang isinagot ni Ryan. Upang makasiguro, tiniyak ni Dalton kung hanggang 8th grade lang ba talaga ang inabot nito at tumango si Ryan bilang pagsang-ayon. Sa huli, upang malaman ang kakayahan ng lalaki, tinanong siya ni Dalton kung marunong ba siyang magbasa at magsulat. Sa pagkakataong ito, walang pag-alinlangang sumagot si Ryan ng oo. Matapos ang diskusyon sa tungkol sa edukasyon ni Ryan na wala namang narating, hindi na muling nag-focus si Dalton sa lahat ng problema sa mga sagot nito at sa halip ay nagpatuloy na lang sa pagtatanong. Kaya naman, sinimulan na niyang pag-usapan si Heather. Nag-umpisa siya sa pagtatanong kay Ryan kung mayroon ba itong girlfriend. Sa puntong ito, alam na ni Dalton na si Heather, ang babaeng pumanaw na, ay girlfriend ni Ryan dahil hinilingan ang mga pulis na magsagawa ng initial welfare check kay Ryan at Heather bilang magkasintahan. Iyon ay isang impormasyon na tiyak na naiparating sa mga pulis. Kaya naman, alam na ni Dalton na may relasyon sila pero gusto niyang si Ryan mismo ang magsabi na may relasyon ito kay Heather. Kaya muli, tinanong niya si Ryan kung may girlfriend ba siya. At sumagot si Ryan ng wala, na isang kasinungalingan pero hinayaan lang ito ni Dalton at nagtanong uli. Nakisabay lang si Dalton sa sagot ni Ryan. Tinanong niya ulit si Ryan kung may kilala ba siyang babae na nagngangalang Heather. At sumagot si Ryan ng oo, meron. Pero ang paglalarawan niya kay Heather ay talagang mali. Sinabi niya na si Heather ay isang 16 o 17 years old na babae kahit na ang totoo ay 21 years old na ito. At sinabi nitong ang apelyido nito ay Keyman.
Akala niya hindi raw siya sigurado. Sinabi rin niyang may mga palayaw ito at iba-ibang pangalang ginagamit pero naniniwala siyang Cayman ito kahit na ang tunay nitong apelyido ay Kwan. Siyempre, batid ni Dalton ang pagkakaibang ito pero muli hindi niya ito pinagtutuunan ng husto. Nagpatuloy lang siya sa pagtatanong. Tinanong ni Dalton si Ryan kung anong nangyari sa mukha niya at bakit mayroon itong malaking pasa sa kaliwang bahagi ng kanyang mukha. At kung alam ba niya kung ano ang nangyayari. Noong una, sinabi ni Ryan na hindi niya alam. Pero nang usisain siya ni Dalton at patuloy na nagtanong tungkol sa kanyang mukha at kung paano ito nangyari, unti-unti ring nagkwento si Ryan. Muli na namang nagtanong si Dalton kay Ryan kung anong nangyari sa mukha nito. Sumagot siya ng hindi ko alam. Binanggit na ni Dalton na nakapagsabi sa kanya ang isa sa mga pulis na sinabi ni Ryan mismo na may sumuntok sa kanya at kung natatandaan pa ba niya kung sino ang sumuntok sa kanya. Gulong-gulo si Ryan, sabi niya hindi ko alam at sa tingin ay si Heather ang sumuntok sa kanya. Muling nagtanong si Dalton kung bakit naman siya susuntukin ni Heather. Sagot ni Ryan na hindi niya alam at aksidente lang at nakalimutan na niya kung bakit. Gaya ng ibang mga pulis na sangkot, naniwala na si Dalton bago pa nagsimula ang intrigasyong ito na si Ryan ay pumatay kay Heather. Naniniwala si Dalton na ang pasa sa mukha ni Ryan ay nakuha niya dahil lumaban si Heather bago siya tuluyang napatay nito. Kaya para kay Dalton, ang pag-amin ni Ryan na ang marka sa kanyang mukha ay galing kay Heather kahit pa iginiit niyang aksidente lang ito ay katumbas na rin ng pag-amin na pinatay niya si Heather. Sinubukan ni Dalton na ungkatin ang mga partikular na detalye tungkol sa engkwentro ni Ryan at Heather. Habang tumatagal, naging mas agresibo ang kanyang pagtatanong. Dahilan upang mahalata ito ni Ryan at maging lubhang defensive. Sa tindi ng kaba, nagsimulang magbitiw si Ryan ng mga impormasyong tila gawa-gawa lamang. Ipinilit niyang halimbawa na may 2 o 3 ibang tao sa loob ng bahay nung gabing namatay si Heather. Pagaman malabo kung ang mga ito ay katang-isip lamang o sadyang wala naman talagang tao na naroon. Sa puntong ito, kitang-kita na ang pagkapanik ni Ryan sa kanyang mga magkasalungat na pahayag. Dahil nararamdaman ni Dalton na nawawala na sa kontrol ang usapan, sinikap niyang ibalik ang daloy ng interrogasyon sa isang malinaw na direksyon bago pa ito tuluyang mauwi sa wala. Sa puntong iyon, pinatigil ni Dalton si Ryan para bigyang diin ang bigat ng sitwasyon. May isang babaeng natagpuang patay sa loob ng bahay nito at kailangan nila ng malinaw na impormasyon. Biglang natahimik si Ryan, kaya agad na tiniyak ni Dalton kung nakikipagtulungan ba ito ng maayos o kung naintindihan ba nito ang mga sinasabi. Nang ulitin ni Dalton na may bangkay sa kanyang sala, tila nagulantang si Ryan at nagtanong kung patay na ba si Heather. Sabay bawi na wala daw siyang kinalaman o alam sa nangyari. Nilinaw ni Dalton na ang tanging pakay niya ay malaman ang katotohanan sa loob ng bahay ng gabing iyon. Ngunit lalong naging magulo ang sagot ni Ryan. Sasabihin niyang patay na ang babae sa sofa pero maya-maya ay itatanggi niyang alam niya kung nasaan ito o kung patay na ba talaga. Hindi tuloy mawari ni Dalton kung sadyang naguguluhan lang si Ryan o kung umaarte lang ito para makaiwas sa interogasyon. Mahirap patukoy kung ang kanyang pagkataranta ay isang pakitang tao lamang upang pagtakpan ang katotohanan. Ang nakakaintriga sa naging reaksyon ni Ryan nung unang beses siyang direktang sinabihan ni Dalton sa interogasyon na may patay na babae sa kanyang bahay ay ang pagpapakita niya ng tunay na pagkagulat. Ito lang ang tanging pagkakataon sa buong interogasyong mula simula hanggang dulo kung saan umupo si Ryan ng tuwid at sumandal pasulong sa kanyang upuan, tila nagising ang kanyang diwa at nagmukha siyang normal kumpara sa dati. Hindi siya umaaktong lito o kakaiba. Para ba ngayon lang talaga rumhestro sa kanya ang lahat na tila hindi niya alam na patay na si Heather. At ngayong unang beses siyang sinabihan, bigla siyang nahimasmasan. Pero ilang segundo lang matapos siyang sumandal pasulong at magmukhang seryoso, bumalik na naman siya sa pagiging kakatwa. Bigla rin siyang nagkaroon ng napakadetalyadong kwento tungkol sa nangyari kay Heather. Kahit na ilang segundo lang ang nakalipas, ay tila ngayon lang niya ito nalaman. Kaya naman, wala talagang lohika na may handa siyang kwento para sa isang bagay na kunyari ay wala siyang kaalam-alam. Gaya ng inaasahan, puno na naman ng butas at kontradiksyon ang kanyang kwento. Ayon sa kanya, may mga taong sumugod sa kanila at namamaril gamit ang
pana at dart. Pero nang tanungin siya ni Dalton para linawin ang detalye, lalong naging magulo ang kanyang mga sagot. Noong una, pinanindigan niyang si Richie at ang tatay nito na si Larry ang bumaril sa kanila para bawiin ang ilang gamit. Ngunit nang usisain siya tungkol sa ginamit na sandata, biglang nagbago ang kanyang pahayag. Mula sa pana at arrow, naging tig-dalawang revolver na raw ang hawak ng mga ito na hindi naman kinakailangan ng bala. Nang punahin ni Dalton ang mabilis na pagbabago ng kanyang kwento, pilit niyang itinama ang sarili at sinabing mga revolver talaga ang ginamit sa pamamaril sa kanila. Kasunod ng palitang ito, muling binaliktad ni Ryan ang kanyang pahayag. Iginiit niya na hindi raw siya binaril kundi si Heather lamang, habang siya naman ay nilagay sa isang slipper hold. Ngunit nang usisain siya ni Dalton kung ano ang ibig sabihin sa slipper hold, tila nakalimutan niyang ang sariling salita at sumagot na hindi niya alam kung ano iyon. Kalaunan, tuluyan na niyang binitawan ang anggulong ito at bumalik sa unang kwento, na pumasok daw si Richie at ang tatay nito para barilin silang dalawa. Sa puntong ito, ang salaysay ni Ryan ay naging isang magulong tagpi-tagpi ng mga kasinungalingan. Napakaraming beses nang nagbago ang kanyang bersyon kaya nawala na ito ng anumang bahid ng katotohanan. Si Dalton, na kanina pa nagsisikap na sakyan ang bawat imbento ni Ryan, ay hindi na nakapagpigil. Napuno na siya at hindi na kayang magpanggap na naintindihan niya ang isang kwentong wala namang anumang luhika o katuturan. Hindi na nakapagtimpi si Dalton at hinarap na ni si Ryan sa pabago-bago nitong kwento. Binigyang diin niya ang kawalan ng lohika mula sa pana at arrow, naging revolver ang armas at ngayon ay iginiit pa ni Ryan na binaril siya sa mata gamit ang tunay na baril. Sarkastikong binuweltahan siya ni Dalton na nagsasabi kung revolver nga ang tumama sa kanyang mata, dapat ay patay na siya at hindi na nakapagsasalita. At ang tanging naisagot lang ni Ranay, yun din ang akala ko, hindi ko talaga alam. Ipinagpatuloy ni Ryan ang kanyang kwento at sinabing matapos siyang mabaril at bumagsak sa sahig, isinunod namang binaril si Heather. Nang tanungin ni Dalton kung humingi ba siya ng saklolo o sinuri ang lagay ng babae, isang nakakangit-ngit na sagot ang ibinigay ni Ryan. Anya, hinayaan lang niya itong natulog. Hindi makapaniwala si Dalton sa kanyang narinig. Binaril ang bitima sa gilid ng mukha pero binaliwala lang ito ni Ryan dahil ang akala niya ay natutulog lang ito. Sa huli, tahasang sinabi ni Dalton ang katotohanan. Walang anumang katuturan ang lahat ng sinabi ni Ryan. Dahil sa paulit-ulit na kasinungalingan, tuluyan nang nagbago ang tono ni Dalton. Sa puntong ito, tinalikuran na niya ang pagiging mahinahon at hayagan ng inakusahan si Ryan sa pagbaril at pagpatay kay Heather. Sa kabila ng mabigat na akusasyon, nananatiling matigas si Ryan. Ulit-ulit niyang itinanggi ang krimen. Bagaman ang kanyang mga depensa ay nananatiling magulo, puno ng kontradiksyon at halos hindi na maintindihan. Bandang alas 5:52 ng madaling araw, halos 45 minuto mula na magsimula ang tensyon mula sa interogasyon, tuluyan nang naubusan ng baraha si Dalton. Sa harap na isang sospek na tila nakakulong sa sarili nitong mga imbento, hindi na malaman ng investigador kung paano papaamuhin ang sitwasyong wala namang patutunguhan. Hindi niya alam kung paanong kakausapin si Ryan dahil kahit kumbinsido siyang ito ang may gawa, wala sa mga sinabi ni Ryan ang direktang nagdidiin sa kanya dahil wala namang lohika ang mga ito. Habang nakaupo si Dalton at nag-iisip ng susunod na hakbang, may napansin siya. May nakita siya sa mukha ni Ryan. Inutusan niya si Ryan na lumapit dahil kailangan niya itong tignan ng maigi. Matapos ang mahabang oras ng pagtatalo, minabuti ni Dalton na suriing mabuti ang pisikal na lagay ni Ryan. Sa isang seryoso at utos na tono, pinapalapit niya ang sospek upang maaninag ang tinutukoy nitong pasa sa mukha. Inutusan niya itong ibaba ang mga binti at ilapit ang mukha para masuri ang kanyang ilong. Bagaman dumaing si Ryan na masakit ang kanyang ulo, tila hindi ito pinansin ni Dalton. Sa isang saglit, nagpaalam si Dalton at sinabing babalik din agad bago tuluyang lumabas ng silid upang iwan muna si Ryan sa kanyang sariling gulo. Sa wakas, ang natuklasan ni Dalton ay hindi inaasahan. 4 na butas ng bala sa mukha at ulo ni Ryan. Sa kabila ng magulong interogasyon, lumitaw na walang anumang krimeng ginawa si Ryan. Sa katunayan, isa siyang biktima gaya ni Heather na milagrong nakaligtas sa malupit na pag-atake. Noong December 23, 2 araw bago ang isinagawang welfare check, sa pilitang pinasok ang bahay na magkasintahan ni Richie Carver na 23
anyos at ng kanyang ama na si Larry Carver. Sila pala ang tinutukoy at paulit-ulit na binanggit ni Ryan sa gitna ng kanyang kalituhan. Ang motibo sa likod ng madugong pagsugod ay isang matagal ng alitang namamagitan kay Richie at sa magkasintahan na nagsimula pa noong nakaraang buwan. Lumabas ang katotohanan na si Richie ay dating nakatira sa poder ni Ryan at Heather. Ngunit nasira ang kanilang samahan na magsimula itong mambastos at pumorma kay Heather. Hindi ito pinalampas na magkasintahan. Matapos magsumbong ni Heather, sumiklab ang isang matinding away na nagresulta sa pagpapalayas ni Ryan kay Richie. Ang pangyayaring ito ay nag-iwan ng malalim na sugat sa garbo ni Richie, na lalong nabaon sa matinding galit at hinding-hindi matanggap ng kahihiyan. Dito na nagsimulang mabuo ang kanyang madilim na plano para maghiganti. Noong gabi ng 23 ng December, isinakatuparan ni Richie ang kanyang bala kasama ang kanyang ama. Habang papalapit ang mag-ama sa likurang bahagi ng tahanan, naaninag sila ni Ryan sa pamamagitan ng glass door malapit sa kusina. Sa pagtatakang protektahan ang kanilang tahanan, mabilis na tumakbo si Ryan para harangin ang pinto. Ngunit huli na ang lahat. Bahagya nang naibukas ni Richie at Larry ang pinto. Hudyat ng pagsisimula ng isang malagim na gabi na hindi malilimutan ni Ryan. Sa gitna ng kaguluhan sa may pinto, idinungaw ni Richie ang kanyang kamay at binaril si Ryan ng malapitan. 2 beses, diretso sa mukha, at ang unang bala ay tumama sa kanyang ilong. Bumaong dito at lumabas sa kabilang bahagi na siyang lumikha sa unang 2 sugat. Ngunit hindi doon tumigil ang pinsala. Ang balang ito ay nagpatuloy sa pagbaon sa kanyang kaliwang mata hanggang sa maabot ang kanyang utak. Kasabay ng pagpasok ng bala, 6 na piraso ng nabasag niyang bungo ang sumama sa loob ng kanyang utak na nagdulot ng 3 butas. Ang 2 putok naman ay tumama sa gilid ng kanyang ulo. Bagaman hindi ito tuluyang bumaon sa loob ng kanyang bungo, ang lakas ng impact ay sapat na upang mabasag ang bahagi ng buto sa kanyang ulo. At iyon ang 4 na butas ng bala. Bumagsak si Ryan sa sahig at nawala ng malay. Inakala nilang patay na siya. Nagawa nilang ituloy ang pagtulak sa pinto para tuluyang makapasok. Nilaktawan nila ang katawan ni Ryan at naglalakad patungo sa living room kung saan namimilipit sa takot si Heather sa sofa. Agad na lumapit si Richie, itinutok ang baril sa ulo nito at nagpakawala ng isang putok. Matapos bumagsak ni Heather sa sofa, nagnakaw ang 2 lalaki ng ilang gamit sa bahay at pagkatapos ay tumakas. Kalaunan ay nahuli rin sila at sa kasalukuyan ay pareho silang nagsilbi ng sentensyang habang buhay na pagkakabilanggo. Pinaniniwalaang agad na namatay si Heather mula sa kanyang natamong sugat. Ngunit si Ryan ay hindi. Sa isang pagkakataon, marahil ilang oras matapos siyang mabaril, nagising siya ngunit mayroon siyang malalang pinsala sa utak at hindi na niya alam ang mga nangyayari sa kanyang paligid. Hindi niya talaga alam ang naganap. Nakita niya ang kanyang girlfriend na si Heather na nakahiga sa sofa pero inakala niyang natutulog lang ito. Kaya naman pumasok din siya sa kanyang kwarto at natulog. Kinabukasan, noong ika-24 na ng December, nagising siya na wala pa rin kumuwang-muwang sa sitwasyon. Ginugol niya ang buong araw sa loob ng bahay, palakad-lakad habang ang kanyang girlfriend ay nakahandusay at wala ng buhay sa sofa. Matapos ang isang buong araw na palakad-lakad sa kanyang bahay nang walang malay, bumalik siya sa pagtulog. At nang magising siya nung araw ng Pasko, December 25, lumipas ang isa pang araw na naglalakad-lakad lang siya sa bahay kasama ang kanyang girlfriend na sa paniwala niya ay natutulog lang. Pero sa katunayan ay patay na. December 25, alas 9 ng gabi, dumating ang mga pulis para magsagawa ng welfare check at sa sandaling nakita nila si Ryan na may malaking pasa sa mukha ay agad gumawa ng konklusyon na siya ang pumatay kay Heather. At ito ang nagdikta sa kung paano nila tinrato si Ryan. Kung naniniwala lang sana sila na isa siyang biktima, maaaring agad silang humingi ng medikal na tulong para sa sugat sa kanyang mukha. Pero dahil dumiretso ang kanilang conclusion at pag-aakalang siya ang mamamatay tao, inisip nila na ang pasa sa kanyang mukha ay nakuha niya dahil lumaban ang babae bago ito napatay. Inakala nila na sinaktan siya ni Heather bago niya ito brutal na pinatay. Kaya naman, hindi nila siya binigyan ng anumang medikal na atensyon. Sa halip, pinaupo nila siya sa loob ng sasakyan ng pulis sa harap ng bahay at nananatili siya roon ng walang tulong medikal sa loob ng 6 na oras. At sa loob ng 6 na oras na iyon, sa bawat segundong lumilipas, nagkakaroon na ng permanenteng pinsala sa kanyang utak dahil sa pagdurugo sa loob ng kanyang ulo. Mula na matagpuan si Ryan, bawat segundo ay naging kalaban na niya. Sa kabila nito, lumipas ang maraming
oras na wala man lang siyang natanggap na anumang lunas, habang unti-unti nang bumabagsak ang kanyang katawan. Sa halip na ospital, sa presinto siya dinala. Muli, sa gitna ng malamig na istasyon ng pulis, tila binaliwala ang kanyang pisikal na kalagayan. Isinalang siya sa halos 2 oras na interogasyon sa kabila ng 4 na butas ng bala sa kanyang mukha at ulo, mga sugat na nakapagtatakang hindi napansin o sadyang hindi binigyan ng seryosong atensyon ng mga naroon. Anuman ang naging dahilan ng pagkakaantala, inabot pa ng halos 2 oras si Ryan sa loob ng interrogation room. Sa bawat segundong lumilipas, lalong lumalala ang pinsala sa kanyang utak. Isang pinsalang naging permanente at hindi na kailanman maibabalik sa dati. Sa dulo ng interogasyon, tila sumuko na rin si Dalton. Marahil ay iniisip na niya sa kanyang sarili kung ano ba talaga ang problema ng lalaking ito dahil sa masagot nito na wala namang katuturan at paikot-ikot lang. Sa gitna ng kanyang pagkadismaya, huminto siya sa paghahanap ng butas sa kwento ni Ryan at doon niya unang napansin ang mga tunay na butas sa mukha nito. Doon lang niya nakuha ang kung gaano kalala ang mga ito. Doon lamang niya napagtanto ang katotohanan. Isang napakalaking pagkakamali ang kanyang nagawa. Agad siyang tumawag ng ambulansya. Ang grupong sumangguni at pati si Dalton ay naguluhan kahit na narinig na ni Dalton ang mga kwento pero hindi pa rin niya lubos maisip. Batay sa kanyang obserbasyon, ipinakita nito sa mga medics ang mga maaaring entrance at exit na mga tama ng bala. Pinakita ni Dalton na maaaring meron din sa mata niya at sinabi na kaya siguro umaakto si Ryan na tila walang katuturan dahil sa may malalang head injury. Mabilis na isinugod si Ryan sa ospital upang mapasailalim sa isang operasyong magliligtas sa kanyang buhay, subalit ang kaligtasang ito ay may kaakibat na katumbas. Upang mabuhay, kailangang tanggalin ang malaking bahagi ng kanyang utak at ang kanyang mga mata. Bagaman may mga ulat na nagsasabing ang kaliwang mata lamang ang nawala, ang katotohanan ay nananatiling malupit ang naging epekto nito sa kanyang pagkatao. Matapos ang operasyon, hindi na kailanman muling namuhay ng mag-isa si Ryan. Dahil sa tindi ng tinamo ng pinsala sa utak, nawalan siya ng kakayahang alagaan ang sarili. Kaya naman, bumalik siya sa kanyang mga magulang na nagsilbing kanyang mga tagapag-alaga sa bawat sandali ng kanyang buhay. Sa loob ng 10 taon, hinarap ni Ryan ang hamon ng kanyang bagong kalayaan hanggang sa siya ay pumanaw dahil sa isang seizure. Isang direktang resulta ng mga sugat na natamo niya mula sa malagim na pag-ataking iyon. Ang naging kamatayan ni Ryan ay may direktang kaugnayan sa kawalan ng sapat na pangangalagang medikal sa loob ng unang 8 kritikal na oras matapos siyang matagpuan ng mga otoridad. Nang maisa publiko ang maling paghawak ng Phoenix Police Department sa kaso, naglunsad sila ng isang internal na investigasyon. Gayunpaman, walang sinuman sa mga sangkot ang nakatanggap ng parusa o kung mayroon man ay hindi ito kailanman ipinaalam sa publiko. Sa panig naman ng pamilya ni Ryan, nagkaroon sila ng pagkakataong magsampa ng demanda laban sa Departamento ng Pulisya. Ngunit pinili nilang huwag nang ituloy ang anumang legal na hakbang dahil para sa kanila ang tanging hangad nila ay ang maibalik ang kanilang anak sa dating kalagayan at alam nilang walang anumang halaga ng salapi o demanda ang makakagawa nito. Nananati silang nakatuon sa pag-alaga kay Ryan hanggang sa kanyang huling sandali. Bit-bit ang sakit ng isang sistemang nabigong protektahan ang isang biktima. Hanggang sa muli, maraming salamat. Ito ang Unwanted Tales.